sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya, yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Narito na naman po tayo. Halina, samahan natin ang ating pamayanang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid, ako po si Father Paul Jacome ng Santissima Trinidad Parish. At sa ating mga pagbasa, lalo't higit sa ebanghelyong ating narinig, usapang hugas ng kamay. No? Kung inyo pong babalikan yung karanasan natin ng pandemya, tahasan laging ipinapaalala sa atin bago kumain, bago makihalubilo sa ibang tao, o kahit pagpasok o pagbalik sa tahanan, lagi daw po tayong maghugas ng kamay. No? Naalala nyo po, no? Sabi pa nga nung mga eksperto, dapat 20 seconds kakantahin natin yung happy birthday, no? Para yung kamay natin maging malinis at sigurado tayo na ligtas. Pero alam naman po natin, no? It is not only about looking clean, no? But the greater value, yung mas higit na paalala sa atin, alagaan yung sarili para maalagaan din ng iba. We need to take care of ourselves in order to take care of others. And sa araw na ito, sa Ebanghelyo, sana napansin ninyo, parehas halos ito nung kay San Marcos, no?
salaysay patungkol sa paghuhugas ng kamay. Ang pinagkaiba lamang kay San Marcos, naroon nakita ng mga Pariseyo yung kanyang mga alagad hindi sumusunod sa ritual ng paghuhugas. Sabi pa nga doon ni Jesus, tama nga si Propeta Isaías, no? These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. You disregard God's commandment, but cling to human tradition. Sinasambit ng kanilang mga bibig yung papuri at pagsamba, pero malayo yung puso nila sa Diyos. Pawang panlabas lamang ang nakikita at inaatupag nila. Kaya nga mapapansin, no, the exterior versus the interior, no? Yung panlabas laban sa kaibuturan. Kaya hindi nakapagtataka, sinabi doon ni Jesus, no? They worship me with their lips. Mapapansin niyo yung ating labi, no? Ito yung mga dulo, yung mga panlabas. Pag sinasabi pong peripherals, alam natin gusto lamang sambitin ni Jesus, no? Hindi patungkol at bumubukal sa kung anong meron sa kanilang puso. That is not the essential, kumbaga. But we do not only need to guard ourselves with this so-called external religiosity, no? Yung mga bagay na patungkol sa pananampalataya na tila baga panlabas lang. Meron daw po pang dapat tayong bantayan. Yung ikalawang saysay o pagpapakahulugan para sa ating mga Pilipino nung paghuhugas ng kamay, no? Kumpara sa Hudyo, ang kahulugan ng paghuhugas ng kamay ay bahagi ng kanilang ritual para sa pagpapadalisay ng kanilang katauhan. Yung paghuhugas ng kamay sa kabilang banda para sa ating mga Pilipino, mayroon ring ibig sabihin, hindi po ba? Ito yung kaugalian ng pagmamalinis. When we do not want to tarnish our hands, we do not want to take responsibility, more often than not, we do the blame game, no? Kaya ang pag sinasabi nila, no? Kapag ayaw nilang akuin yung responsibilidad, maghuhugas na lang sila ng kamay, no? Kung mapapansin ninyo, hindi ito bago sa kasulatan natin. Kahit kung babalikan natin yung aklat ng Henesis, nandoon, nung tila baga nagkulang ang unang mga magulang, ano ang nangyari, no? Nagsimula yung blame game, yung sisihan. Sabi doon, dahil sa babaeng ibinigay mo dito. Sabi naman ng babae, dahil sa ahas na nilikha mo. Hanggang sa dulo, para bagang ang Diyos pa ang may kasalanan. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi lang dito, no? When we do not have that sense of owning, kapag ayaw nating panindigan, kapag ayaw nating aminin yung pagkukulang at di kasapatan ng pagkatao natin, tila baga naghuhugas kamay rin tayo. Pero ang paanyaya ni Jesus, kahit hindi lang sa ebanghelyong ito, kung hindi sa pananampalataya natin, nawa ang ating pagsamba ay bumukal sa paghuhugas ng ating mga puso at hindi lang ng mistulang ating mga kamay. Sa bawat pagtugon sana natin, hindi lang dahil bunsod ng paghuhugas ng kamay, kung hindi sa katotohanan na sa kabila man ng ating pag-amin sa kakulangan, mayroon pa ring pagpasyang sumubok maging mas mabuti, no? Kaya nga ang ginamit ng salita, pagpapaimbabaw, no? Yung nakikita lamang sa ibabaw. Madalas kasi, alam naman natin, no, sa mga kwento sa ebanghelyo, madalas nahaharap si Jesus sa ganitong pag-iisip, lalo na nung sa kanyang pampublikong ministeryo, naroon yung mga Pariseyo, yung mga lider ng simbahan, yung mga nakatatanda ng bayan. Paulit-ulit niyang itinuturo, ang pagpapaimbabaw ay dapat hindi ganoon ang disposisyon. Sapagkat ito'y mistulang pagsunod sa ilang alituntunin habang hindi naman ginagawa ang tuntunin ng pagmamahal, no? They are always concerned with the rules and traditions while failing to practice genuine love.
Kaya nga po sa Ebanghelyo ngayon, ayon kay San Lucas, no, pumasok daw si Jesus sa bahay ng isang Pariseo upang kumain kasama niya. Ngunit hindi niya hinugasan ng kanyang mga kamay bago kumain. Ang inaasahang mahabang ritual ng paghuhugas ng kamay ay hindi kasama sa batas ni Moises. Ngunit sinabi roon, bahagi lamang ng tradisyon ng mga matatanda. Alam ni Jesus yun. Alam niya yung lahat ng mga tradisyon. Kaya maaari rin nating ipagpalagay, no? Baka sinadya nga ni Jesus yung kanyang paglaktaw na nagdulot ng ganoon na lamang reaksyon. Nagulat ang mga Pariseo na makita niyang nilaktawan niya ang ritual. Hindi naman po kasi masama talaga ang ritual ng mga Hudyo. Ang problema lang, ikinakabit ng mga Pariseo yung ganitong mentalidad, no? Na panlabas na pag-uugali sa panloob na kadalisayan. They are equating the external behavior with interior purity, no? Na kapag malinis yung labas, automatic, no? Malinis na rin yung panloob. Pero parehong tahasang pinapaalala ni Jesus, no? Kung babalikan nyo rin po yung unang pagbasa, pinapaalala sa atin na dapat labanan yung ganitong uri ng pag-iisip, no? Medyo maanghang yung pananalita ni Jesus. Sabi niya, mga hangal. Hindi na niya inabala pa yung kanyang sarili para magpakitang tao sa mga Pariseo. Bakit? Sapagkat nasa panganib ang kanilang kaligtasan. Their salvation is at stake. Kaya, kung mapapansin po natin, kailangan nilang magising sa katotohanan at suriin yung sarili nila. Kaya ipinakita ni Jesus kung ano ang nakikita niya sa kanilang mga puso. Anong sabi niya? Hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nyo na may punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ngunit pagkatapos sambitin ito ni Jesus, yung mga maaanghang na katotohanan, agad naman niyang inalok sa kanila yung lunas. Ano daw po ang lunas sa ganitong klase ng kayabangan? Sinambit niya, no? Ngunit, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng sisidlan. Magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. No? Yung paggawa ng mabuti, nakalilinis ng ating kalooban. No? Sinasabi nga minsan din ni San Pablo, no, love covers multitude of our sins. Pero may paalala, no? Teka lang, kung titingnan po natin ang pagbibigay ng limos, no, kagaya nung sinabi ni Jesus, ito naman ay panlabas na paggawa at stulang pagpapakita lamang kadalasan, di ba? Pero ano pong paalala? Kung ang pananampalataya ang nagliligtas sa atin, bakit iminumungkahi sa mga Pariseo na malilinis sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos? Hindi ba katulad lang ito ng pagtutuli sa unang pagbasa na kung saan ginagawa ito ng mga tao para matiyak ang kaligtasan nila? Hindi. Dahil binibigyang diin lamang ni Jesus kung ano ang nasa loob. Malinaw na ang ibig niyang sabihin ay ang pagbibigay ng limos batay sa pagmamahal, no? Mga regalo mula sa puso, the gifts of our heart. Kaya, ang simpleng paghulog ng ilang barya sa koleksyon ay isang panlabas na kilos, no? Malinis, ngunit hindi sapat. Ang tiyak na hindi sapat ay hindi naman ito sasapat talaga na kamtin yung ating kaligtasan. Pero ang sabi dito, ang tunay na pagbibigay, limos, ay para sa kapakinabangan ng iba, no? Hindi para sa pagmamalasakit na pawang pagpapakita lang. Kung atin pong susuriin ang unang pagbasa, mas mapangahawakan natin ng ganap yung mensaheng ito, no? Balikan niyo po yung dulo ng unang pagbasa. Sinabi doon ni San Pablo, pananampalatayang kumikilos sa pamamagitan ng pagmamahal, no? Ang tanging bagay na mahalaga ay ang pananampalatayang kumikilos sa pamamagitan ng pagmamahal.
Sa English, maganda rin pakinggan, no? The only thing that counts for anything is faith working through love. Hayaan nyo pong tapusin ko po yung pagninilay na ito sa isang personal na karanasan ko nung ako po'y seminarista pa lamang, no? Ako po'y nag-aral sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, at alam nyo po sa seminaryo, tinuturuan rin naman po kami ng mga simpleng gawaing bahay, no? Pati yung pagmamalasakit sa isa't isa. At hindi ko po malilimutan, no, na isang karanasan ko, tuwing maa-assign akong maghugas ng pinggan, plato at kutsara, no? Lagi po doong nakadikit sa taas nung laboratory kung saan kami naguhugas, nung may laminated doon, nakalagay doon, no? Isang laminated na paalala. Isang quotation ni Mother Teresa, sabi doon, wash the dishes not because they are dirty, or not also because you are told to do so, no? But because you love the person who will use it next, no? Pwede nyo po itong sabihin sa inyong mga anak, no? Habang sila ay naguhugas, no? Hugasan yung plato hindi lang dahil sinabihan ka o dahil madumi yung plato, kung hindi dahil mahal mo ang susunod na gagamit rin nito. Ito nawa ang maging panalangin natin. Hugasan nawa natin ang ating kalooban para makatugon tayo sa mas higit na tawag ng pagmamahal. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, ang hangad ng Diyos ay kalinisan ng kalooban, higit pa sa pagpapakitang tao lamang.